So, sabi nga po dito sa sa James 1:4, pamagat po rin pala natin ay enduring patience. So, pasensya sa Tagalog ata o sa Bisaya mapailobon. Hindi ko alam sa ibang version kung ano to siya, patience. So sabi po ni James 1:4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Let us ask the Lord and Holy Spirit to bless us, O God, in this sharing that we have. Panginoon, maraming salamat, O Lord, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord God, na pinagtagpo mo kami sa platform na ito. Kung ano man, Panginoon, mga kalagayan ng aming puso, ang iniisip sa lahat ng, Lord God, area sa life namin, Panginoon. We entrust everything into your hands, O God. And Lord, we humble down ourselves before you as we come to you. Cleanse us, O Lord God, completely. Uh, Cleanse us, O Lord God, from any iniquities, anything that hinders, that bothers you, Lord God, in reaching us, O Lord God, and filling us, O God, with your presence. And as we humble down ourselves, O God, we ask your holy presence to fill us, to empower us, to fill us with your words and wisdom and knowledge, O Lord God, today. Our prayer, O Lord God, na Lord God, as we listen to your word, we will be uh, enlightened, we will be empowered, we will be strengthened, O Lord God, even increase in our faith. We honor you, Holy Spirit. You are welcome in this place. Take full control of everything. May your name be exalted, be glorified, and be magnified. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, yun, sabi natin sustains kasi yung enduring kasi at sustain halos rin yun, synonyms. Kaya tinabi kong enduring. So, marami po tayong words na endure po dito at itong word na patience. Pero sinabi po nga po dito ng James 1:4, let perseverance finish its work so that may be mature and complete, not lacking anything. So, take in mind na yung word na finish its work. So, meron palang mission tong perseverance sa buhay po natin. Kailangan siyang matapos. Now, kung hindi po natin siya matapos, alam po natin yung sa hindi tapos, alam po natin tayo ng mga technical dyan or medical man or office works man. Pag sinasabi natin hindi tapos, hindi mo pwede submit, no? Hindi mo pwedeng hand over sa client, hindi mo pwedeng sabihin sa boss na okay na, pero hindi mo tapos. So, lacking. Sabi nga, complete, not lacking anything. Kaya napaka-importante po ang perseverance at yun, i-dig deeper natin yan kung ano yan sa buhay po natin. So, siguro, tanong po tayo, why my life like this? Haba ata yun. Sabihin na lang natin, why like this? Yun ang madalas nating narinig. Why like this? Di ba? Kung sobrang pressure sa trabaho, kumbaga kakagawa mo pa lang, another work na naman. Ang daming kakailangan po nating kumbaga isipin. So, minsan siguro sa trabaho or sa mga dynamics ng family natin, masingled out ka minsan. Tanong mo siguro, why only me? Ba't ako lang? Marami pong mga Christian, even Christians, nagtatanong, hindi lang po mga unbelievers. Tayo din po Christian, tinatanong din po natin yan sa buhay po natin, no? Bakit ako lang? But why me? Diba? Bakit siya nawala? Or ganon. So, why don't I get it? So, mga simpleng question lang ito. Ba't hindi ko makuha-kuha to? Bakit ang tagal ko na itong inaasam-asam? Ba't hindi ko mag-get? So, yun ay yan ang mga tanong sa buhay natin. At maraming mga simpleng tanong, pero marami po mga because of these questions, nag-question sila sa buhay. Nag-question sila sa pananampalataya. Nag-question sila sa kanilang sa position natin. Lalo na sa atin, no, 'di ba? Sa ating church, grabe yung sabihin na nating hindi naman persecution, parang pressure, no? No, pressure na noon hanggang saya-saya natin noon na magkita-kita tayo. At nakita ko nga kanina yung picture diyan sa wall niyo. Nandoon pa kami. Last na pala yun.
So, I think almost 2 years na yun, di ba? So, yun, mga maraming question tayo sa buhay. Pero, ang salita lang na din po ng Panginoon ang sasagot po niyan. Siguro, suppose we liken ourselves kung ang perseverance or ang the perseverance that we say. Sabi natin ng perseverance kanina, no, di ba? Bigyan natin ng meaning yan mamaya. Suppose we liken our perseverance to a candle. At ihalin tulad natin sa isang kandila. So it gives light, right? Maganda. But it soon consume. Di ba? Kung i-liken natin siya into a candle, dahil nagustuhan natin na parang gusto ko magiging kandila ang aking perseverance. Pero alam mo natin, magbigay siya ng light. Pero after that, makonsume naman siya. Or i-liken natin into a water in a pot. When it starts to boil, it evaporates. At later on, pag minsan nagpainit ka, nabigyan ako ni hindi naman binigay na to, iniwan ni Brother Gillier yung painitan niya. Minsan nauubusan ng tubig kasi magkakape, minsan ang dami mong ginagawa. Pagtingin ko wala na, konti na lang, isang kutsara na lang natira. So painit ka na naman ulit. So ibig sabihin nag-evaporate. So parang hindi maganda na i-liken natin ang ating perseverance into water pot. Or a mist, yung hamog na minsan napunta ko din sa Ruwais noon, or hindi Ruwais, Gayate, minsan napaka foggy. At alam po natin si Pastor, na-miss na nga po ni Pastor Dennis ng pagpunta diyan sa Ruwais. Hindi natin alam kung baka after 5 years pa makabalik. Physically. Matindi ata ang harang, di ba? So, alam natin may tawag nito, balik ko po ulit. May fog po dyan, no? At I'm still thinking if online pa ako. Para kasing wala akong nakikita na Okay. Ganito, balik ako dito sa hindi ko na lang masyadong to yung tawag nito full screen kasi parang hindi ko kayo nakikita. Saan ba to ilagay itong yan? Okay? So, Armis, alam natin na masyadong ang papunta dyan, masyadong foggy minsan. At ako nakatikim din ako ng dyan, ng radar. Pero after all, malate ka lang nga. Malate ka talaga dahil 80 lang. Pero minsan pag sumundot ka ng 90, 100, at doon ang fine. Sigurado po 'yon. So, 'yon at nawawala siya after the sunshine. So, wala na siya. Wala na pong kumbaga wala na pong mist. Balik ko na lang ulit kasi hindi masyadong kita ko naman. Okay. So ito na po ang meaning natin ng perseverance para po maintindihan po natin. The steadfast pursuit of a goal or course of action despite obstacles, delays, and discouragement. Steadfast, parang steadfast ay talagang lingering, talagang nananatili. Steadfast, strong pursuit of a goal. Yun ang perseverance. Ibig sabihin, pag may perseverance ka, kailangan mong tapusin siya strong. Sabi, hinalin tulad nga yung perseverance into boxer May iba kasi mga boxer na magaling first to second round, third round. Pero pag lumampas na ng 4th, 5th, 6th hanggang sa 12, wala na silang energy. Kilala niyo yung boxer na yan? Ang boxer na yan ay si Mike Tyson. Kaya pag pinakawalan siya sa ring, ting! Talagang wasiwas niya yung suntok niya, talagang rapiduhin niya yung kalaban niya. At ipatumba niya ng first round pa lang. Ganun ang niya. Kaso lang, pag nasustain ng kalaban, first round na survive, second round na survive, third round na survive, delikado na si Tyson, matatalo na siya. At natalo sa ata ni Holyfield noon at kinagat niya sa tainga.
At siguro magandang halimbawa din sa perseverance ay si Manny Pacquiao. Alam po natin, nakita po natin si Manny Pacquiao na kita mo yung energy, yung kabataan niya. Na from first round, parang 7, 8, 9 hanggang 12 talagang kita mo medyo may kapaguran. Pero yun, makikita mo yung perseverance. Up to 12 rounds talagang kayanin niya yan. Na parang ang lakas pa rin ng suntok. So kailangan nating, yun ang sabi nga po dito, the steadfast pursuit of a goal or course of action despite obstacles, delays, and discouragement. So bubul po tayo. So based on that meaning ng perseverance, tatlo po, di ba? 3 hindrances of our goals. So now, kung meron po tayong goal, maliban kung wala tayong goal sa buhay, meron naman siguro. Lahat tayo ay wala, ay kung sabihin na lahat tayo walang goal. Maski simple-simple lang mga goal po natin, mga tatay diyan, mga asawa, mga nanay, mga ate diyan, meron tayong goal. Hindi naman pwedeng wala eh. Meron tayong goal. Ang iba lang tahimik lang. Ang iba hindi lang masyadong naibigkas, pero sa heart natin meron naman tayong goal siguro. Na one day, someday, Lord, nawa ganito ang buhay ko. Diba? Meron tayo. At kasama po natin ng Lord sa mga goal na yan. At I can assure you, lahat na yan, even sabi nga, even the desires of our heart, desire pa lang ha, ibig sabihin ng desire, hindi mo pa nabigkas. Para bang hindi mo pa maibanggit. Parang imposible kasi. Kaya tinago mo na lang sa heart. Pero kasama natin ng Panginoon sa lahat ng mga goals po natin. Kaya ito nga perseverance ang gusto ng Lord sa atin. Now, ano po ang mga hindrances ng goal natin? Number 1, obstacles. Yung isang Haitian, taga Haiti, Haitian, mahirap kasi ang twister, athlete na si Jeffrey Jolmis falls down in the 110-meter hurdles event and managed to get up again to finish the race in Rio 2016. So nakita po natin yan, no? Isang athlete. Hindi naman sinabing nanalo, hindi naman lahat pwedeng manalo, no? Isa lang ang manalo. Pero natapos niya. Iba kasi pag nadapa na, wala na eh. Ayaw nang bumangon at quit na kaagad. So, yun. Yun ang nangyari kay Jeffrey Jolmis. Hindi siya natumba siya. Mahirap din yung matumba, no? Kasi pag tatumba mo, ibig sabihin, babangon ka pa. Yung mga iba, sprinter yun eh. Talagang 110 meters lang yan, eh, no? Ibig sabihin, mabilis lang yan. Alam mo yung poste to poste papuntang Royce, parang 100 meters ata yan ang distance, ganon. So pag nadapa ka, hindi ka na pwedeng manalo, kaso lang, natapos naman niya. So in 2006, the pageant, the Puerto Rican beauty queen, hindi pinangalanan, suffered a dramatic tumble during the final evening gown competition. Marami mga ganun, di ba? Natumba, napatid sa sobrang taas ng heels, napakan yung gown. Yun, sumerko doon in the eyes of all the audience and mga judges. However, she quickly regained her composure, finished her walk, and ultimately won the Miss Universe title. So nagkaroon siya ng obstacle sa kanyang sa kanyang pag-walk as a pageant, no, as a beauty queen. Pero hindi po naging hadlang sa kanya. Pwede namang napahiya na siya at di na siya bumangon at bumalik na lang sa likod. Pero hindi, makita sa mukha niya yung confidence, makita yung pag-regain niya ng confidence at pinapakita niya that though she tumbles, kaya po niyang i-overcome yon. And ultimately, she won the Miss Universe title. So nakita po natin yan, no? So napagandang limbawa. At number 2, para mabilis po tayo, sa hindrances ng goals po natin yung delay. Diba? Marami pong mga delay at tayo, alam ko po, marami din po tayo mga minimiti, mga pinapangarap, mga goals sa buhay. Pero may mga delays. Diba? May mga delays. Kasi may timing ka eh. Dapat nandito na to. Dapat natanggap ko na to ng ganitong pizza para mabayad ko. Dapat ma-promote na ako ng ganito pero pinangakuhan ka pero hindi ka na-promote. Delay. So in 2020, 2021 pala, the UAE hosted Expo 2020 Dubai. Tinatawag yan 2020 dahil dapat mag-umpisa yan ng
I think October, 6 months yan, March magtapos, 2020, magtapos ng 2021. I was there, I was hired by my company. Company ko pa rin ngayon during expo, at doon ka talaga ako na-hire for that event. So naumpisahan ko yan, nag-start ako doon ng 2018 ng October din, 21 I think, like that. So nag-start kami from infra pa lang, nag-umpisa pa yung nagtatanim, naghukay, nagbabaon ng mga cables, nagpapatayo ng mga structures. Talagang disyerto pa siya. Nakita ko how it progress. Pero na-delay 'yon, di ba? Dahil sa COVID, no? Dahil sa COVID-19. 2018-19. Paano 'yon? 19 'yung kasagsagan ng expo para may handover siya ng 2020, mag-start siya ng October. Pero hindi nangyari 'yon dahil sa COVID, na delay siya for a year. So nangyari siya November, start from November pala, November 2021 to March 2022. Actually, na-close ang March 31. Nag-close ang gate ng expo, nandoon ako. And kinaumagahan, lumipat naman ako sa ibang project. So, pero nakita po natin yon, stage under the central theme, Connecting Minds, Creating Future. It recorded a global success that added to the country's achievement. Talagang napakaganda po na ako nasaksihan ko talaga how the expo was built, and how the expo kumbaga the success of the event, at wala namang nangyayari, although may mga minor accidents, di ba, during the event of expo, pero overall maganda po ang nagiging nangyari sa So kung basahin po natin kung ang Habakuk 2:3, I think hindi kayo makapag-screenshot diyan, kasi ako pa lang nagbigay ng screen sharing. So Habakuk 2:3, basahin ko na lang po, wala kasi dito. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. It seems slow. Wait for it. It will surely come. It will not delay. So, akala lang po natin nag-slow down siya. It seems slow. No? Wait for it, sabi nga, yung vision. Now, kung meron po tayong goals and vision sa buhay po natin, wait for it. Kasi hindi po yan. Wait for it kasi it seems slow lang, but it will surely come. Isa po itong Habakuk 2:3, isang anniversary po natin sa GIL UAE, nagiging theme po natin ito. Hindi ko na alam kung 7th anniversary, 9th anniversary, pero alam ko nagkaroon po ng ganitong theme ng ating pong GIL UAE. So, tuloy po tayo. So, kumbaga, to ponder, sa atin mga kapatid, marami po tayong mga delays sa buhay. No? Alam po natin na marami pong iniisip natin na actually parang delay. Masabi ko lang po, no? Ma-share ko lang po nung last year, pinangakuhan ako na mailipat sa isang project, sa another project. At in that project, magkaroon ako ng upgrade. Dapat ma-promote ako. So, na-interview, at tumagal yung interview na parang may problema sa interview. Parang hindi ata nagustuhan ng nag-interview. Actually, yung nag-interview na company, kasi third party din po sila. Although, PMC sila yung project management. Nabalitaan ko na tinanggal sila. So, tinanggal. So, yung ko, nawala. Parang reset back to zero. Minsan, nagtatampo na rin. Ganun. Bata hindi pa rin ako na-promote dahil ba't hindi ako nalilipat doon. Ang dami ko naman sakripisyo na sa trabaho, sa mga projects, marami na natapos, ba't hindi pa rin. Pero later on, nagkagira, di ba? Nung nagkagira, those projects na dapat doon ako ay hindi na natuloy. Hindi na ibigay sa amin. Hindi naman na hindi matuloy na pagawin, gawin pa rin, pero ibibigay na sa iba. Hindi na ibinibigay sa amin. Can you imagine if I was there, tapos na-promote ka in a position na yun pala ay hindi matuloy yung project. Yun, minsan at the end doon mo maintindihan bakit na-delay? Bakit parang hindi mo nakuha? So yun, di ba makikita mo po yan?
Number 3, para mabilis po tayo, discouragement. So sabi po dito, ang discouragement, it was hard for, sabi dito, no? Meron akong sinusulat pala dito. Kanina lang dinagdag ko ito kasi nakita ko wala eh. Wala siyang nakasulat while I study this. Bakante itong discouragement. Pero alam ko po, ang dami na po nating discouragement. Pero bumabangon tayo for the glory of God, right? Kasi kung hindi kayo bumangon, eh siguro wala na tayo dito ngayon. Marami na po tayong mga time na na-discourage po tayo. Sabi ko pa nga dito, this is my own story. It was hard for me to attend college. Dahil alam mo natin, walang budget. My father left us. Kami lang nanay ko, teacher. Tama lang pagkain. Maraming utang. But I managed to enroll. Hindi ko na alam. Dami ng mga maraming kwento bakit ako na-enroll. And despite struggling month after month, I finished it. I finished my college. So after that, alam mo naman natin, alam mo yung story. Maski sabihin nyo po, maski isipin nyo po yung pagkatapos ng college, I could barely find a job. I wasn't registered. Kumbaga, hindi ako na-register as registered engineer. Ano lang ako, kumbaga, graduate lang ng engineering. But I obtained my license and secured a position. So, naka-license ako at naka-work ako. After I have work, I'm struggling to cover my expenses. Diba? Di na mo ka namulat na pagkatapos mo pala, nung una, ikaw binigyan ng pang-allowances, pero nung mag-college ka na at magtrabaho ka na pala, dami palang pangangailangan. Nung wala ka pang trabaho, 'di ba? Hindi mo iniisip 'yan eh. Kung paano sa iyo, basta bigyan ka ng allowance, matapos ka. Nung pagkatapos mo, mahirap pa rin. mahirap pa rin. Meron ka ng sahod, part-time ako dito, na may opisina ako. Ang hirap pa rin cover ng expenses natin. So, yet I made it abroad. So, yun, nag-abroad ako with the help of my uncle. So, ngayon naman, ang struggle ko naman, I can hardly go home for good. Di ba tayo, ngayon sa atin, nag-iisip na rin tayo na paano kaya ako uwi dito. For good ha, hindi for bad. Sabihin natin for good, ibig sabihin, may bit-bit tayo, walang utang, hindi ka naman makaalis dito na may utang. At meron kang negosyo, or meron kang bahay, or meron kang something na pagdating mo doon, hindi ka naman pagdating doon ay upo na lang. Marami kang pangangailangan. Ang yung kasagutan po diyan, yung sa end po natin na sentence, the Lord is working on it. We are still at work. Nandun pa rin yung ginagawa pa rin tayo, ang Lord ay gumagawa pa rin. Nakikita po natin, hindi po katapusan ang delays or ang obstacles, delays, and discouragement. Dapat po yan ay So if perseverance is inevitable for us as Christians, then ito po yung formula po yan, work is forced by distance. Kailangan ito, kumbaga sa engineering to, kung kailangan mong makaproduce ng work, kailangan may force at kailangan may distance. Yun ang tinatawag na work. Kasi work finish the work of a perseverance sa buhay po natin. And while we are moving, there are a lot of forces against us. Now we can equate also force as a pressure. Okay, move on. So work in our own experience. Ano ba work sa experience po natin? Alam po natin ang work. Kayo, nagtatrabaho tayo lahat dyan. Meron ba diyang pinapasahod na walang work? Pag wala ka nang ginagawa, di ba? Kinakabahan na tayo. Pag wala ka ng work, wala ka nang na-accomplish, wala ka nang isa-submit, day after day, week after week, or months, baka sunod dyan ay hindi na, wala ka nang di ba? Redundant na tayo. So, ibig sabihin, work is very important. Kaya pag meron kang nagawa, wag nating, minsan napapagod tayo sa trabaho, lagay natin sa isip natin, this is why I am hired. Kasi kung isipin, dami naman trabaho dito, hindi pa tapos isa, meron na naman. Minsan, ang inspirations po natin ay, dapat gawin ko to. Magpapasalamat tayo at may ginagawa pa tayo. Kasi pag wala na, delikado na yan. So, alam po natin na ang work is repetitive by nature. Balik-balik, tapos na ito, balik na naman. Okay? Kasi kung hindi mo na, wala ka ng, magawa na ng iba, magawa na isang local yung ginagawa natin, wala na. Palitan na tayo. So, often requires doing and redoing the same task.
So work demands sustained energy to accomplish results. Okay, so meron tayong mga trabaho minsan na alam mo natin, matapos naman natin, may energy naman tayo to sustain, pero pinapabukas po natin. Dapat makonfront po tayo sa isang na dapat, kung kaya mo naman gawin ngayon, dapat gawin po natin. Christians tayo eh. Dapat hindi natin pinagpaliban pa yan. Kung wala ka naman ginagawa, well, kung sobrang overloaded ka ngayon, well, bukas. Pero kung wala kang ginagawa, isa, dalawa na lang task hindi mo pa gawin. It's naman. Dapat mayroon din tayong results every day. So, requires strategy to reduce time and effort. So, ang work, minsan, kumbaga, be smart. Sabi nga, don't work hard, be smart. Huwag nating ma-get wrong diyan, ha. Kumbaga, marami kasi tao na physically talaga okay naman. May energy. Pero wala strategy. Ibig sabihin, kung to make the works easy, kailangan mong strategize. Kaya katulad noon, mag-compute ka ng mga sales or anuman na minsan noon kina-calculator mano-mano, pwede mo namang i-Excel at saka ang Excel na mag-add. So yun ay strategy po yan to reduce time and effort. So kung mga bagay ay i-organize natin, tagal natin sa trabaho, kung ganun pa rin kabagal ang pag-produce natin sa isang task, dapat strategize tayo para mabilis. At ikaw din ay maglighten din ang load mo, hindi yung talagang napaka-physical at napaka-sobrang energy kumbaga requirements. So, alam po natin ang work is output-oriented. Hindi po matatawag na work pagka walang output. So, bakit work? Kasi perseverance work. Ang perseverance kasi, it's working in us. Kaya makikita po natin dito, by this definition, makikita po natin na kaya pala ang perseverance still working in us. Kailangan pala nating perseverance kasi ang perseverance ay very very important po natin as Christians or else we are already almost kumbaga malapit ng Panginoon at kailangan nating i-sustain ang energy natin. Baka wala tayong perseverance. Hindi natin baka first round lang. Baka second round, third round lang tayo para si Mike Tyson. Dapat kailangan nating 12 round kung ganito ang fight na binigay sa atin. Kailangan nating matapos yan na ma-endure po natin. So in daily life, work often refers to any effort or activity undertaken to achieve a goal. So kailangan po nating ma-achieve yung goal na yan. Okay, so meron po tayong dito. So sabi nga po dito, do your job wholeheartedly. Ephesians 6 verse 7 and 8, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Sa trabaho po natin to ha. Kasi mga sa servants to to master. Ibig sabihin tayo, pinapasahod tayo. Sila yung natin, parang master natin yung mga employer natin. Sabi ganito, serve wholeheartedly if you were serving the Lord. As if you are serving the Lord. Parang para sa Lord ang ginagawa mo, not to people. Kaya nga po, tayong Kristiyano, dapat hindi tayo eye service. Pag wala yung amo, naglalaro lang. Pagkatapos pag mayroon ng mga amo ay talagang nagpabibisi-bisihan. May mga nakikita tayong ganun. Dapat tayo even without the eyes of our master, maski pa ikaw alone, maski pa walang nagpumasok sa Sabado, sa Friday, walis na lahat, you're still doing your work. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. So tayo siguro free tayo, matawag natin, hindi naman tayo slave. Pwede naman tayo, no? We are free naman. Pero kailangan nating gawin wholeheartedly natin po mga ginagawa. So Ecclesiastes 11 verse 6, sow your seed in the morning and at evening, let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both do equally well. Here we learn that everything requires sustainability. So lahat ng ginagawa po natin, nag-try ka ng isang business, hindi nag-click, o try again. Di ba? Huwag ganun, ayaw ko na. Hindi na ako invest. Ayaw ko na. So, yun, yung mga successful businessman, ang dami din po nilang try. Ang dami rin po nilang dapa. Ang dami po nilang lugi before. Pero they keep on try and try until they succeed. Sabi nga po ng Ecclesiastes so you're said in the morning and in the evening, let your hands not be idle.
Gagawa ka na sa morning, while in the evening, kung kaya mo pang gumawa, di gumawa. Sabi ng iba, di ba? Ang iba, yung mga kabayan ay tag nitong very demand, no, sa home service, sa medical services. Napaka-demand ng mga Pilipino. Di ko alam bakit ang mga lokal ay gustong-gusto ang mga Pilipino. I want ko sa mga sa technical. Parang gusto ng mga lokal na kasama Pilipino. We will celebrate on that dahil ano po tayo, perhaps the diligence that we have, yung pagiging natin, industrious, helpful, no, at friendly, okay. So we will succeed on that. At pasalamat po tayo ngayon dahil sa panahon ngayon na nagkaroon ng medyo Middle East, kumbaga instability, no, at maraming mga lahi na hindi na mahirap ng mag-visa, at ang iba nga maski may visa na mahirap i-renew. Now, for us Filipino, good news po sa atin, choice po tayo, marami pong mga trabaho na ang mga Pilipino ay kumbaga nandun pa rin sa listahan, hindi nabubura. So we will thank God for that. So yon, at here we learn that everything requires sustainability. Okay, again. So ang pangat dito, 'di ba, force kanina, no? Work is force in distance. So kailangan may force. So ang force ay isang power utilized. Force has the capacity to produce an effect. Pag walang force, pag walang power, kumbaga, kung walang energy, sabihin na natin, paano ka magagawa? Enabling work to be done, kailangan may force, which in turn can lead to significant outcomes. Force can be applied or received. When force is received, we can call it and equates it to pressure. So, pag walang pressure po sa buhay po natin, kung wala po mga ganyung puwersa, sabihin na natin, na trials man tinatawag natin, testing man to, mga kagipitan, mga puwersa yan eh. Pero nakikita mo diyan yung resilience ng being a Christian, being a Filipino, na nandoon nakikita mo natin na ang kumbaga panatag pa rin po tayo. Sometimes we'd like to apply pressure to others. Kung tayo naman ay medyo nasa supervisory, minsan ina-apply natin ng pressure to other people, no? To see results. Kasi ganun naman eh. After all, ang trabaho naman ay result ang importante, di ba? So, but we often go ballistic in handling personal, family, and work pressures. Pero pag tayo naman ay nag-handle ng pressure, talagang lugmok na lugmok po tayo. Mga kapatid, kailangan po natin in all these forces, in all these things that happens to us, pressure man ito, inward, outward, kung saan na hindi mo na malaman kung napakaraming pressure, kailangan pa natin we will withstand this one with our inner, kumbaga strength, inner strength, parang inner beauty. Amen? Praise the Lord. So, yun, pressure, nalitan ko na yung force ng pressure kasi para magiging related natin as Christians. Romans 5:3 and 4. Not only that we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. Okay? So, yung mga suffering, pressure yan eh. Knowing that suffering produces endurance. Kaya parang tinitrain ka. Alam mo naman yung mga boxer, mga runner, nagtitrain yan sila. Si Alex Iyala, kita mo yung body, physics niya. Physic ba yun? Yung physical, kumbaga strength niya, makikita mo sa mga muscles niya eh. Kaya nga mag-endure siya ng ilang play yun. Kahaba ng labo na pag championship. Pagka wala kang energy to endure for that, hindi mo mapanalunan yan. And at alam po natin na kung makita po natin yung mga lately mga panalo po niya, ay nakikita po natin na talagang nagtagumpay siya. Pero tingnan mo natin ang training niya. Kung hindi pinipressure yan ng coach niya, hindi pinaplayan ng mga trainings, matulog na lang, ginising, matulog pa muna, ginising ng umaga para mag-training, mag-jogging, mag-push up, kung marami, hindi lang yan tennis ang nilalaro nila. Talagang alam mo natin yung di ba, yung sa basketball pinapa-swimming. Ayun tuloy nalunod, hindi pa pala swimmer.
Pero pinapa-injure sila doon sa ano, kumbaga, medyan mali din siguro ata yun. Sobrahan naman yun. Nalunod na. Hindi na naka ano si yung basketball sa ano, Bartibunya ba yun? Bartibunya, taga Davao. So, yun ay, no, sana nga po hindi naman mangyayari sa atin na ganun, na parang yung pressure ay talagang malunod ka na. So, but yung mga pressure, yung mga testing and sufferings, kumbaga produces endurance. And endurance produces character. Para magkaroon po tayo ng character. Ibig sabihin ng character, ibig sabihin, pag pabalik-balik man yan, alam na natin. Sabi ko nga noon, ang worry ko naman ay sa family ko. Sabi ko sa misis ko, sa akin ha, hindi naman pinangarap na maghirap ako. Pero sabi ko, galing ako sa hirap. Kaya ko matulog sa upuan. Kaya ko matulog sa sahig. Kaya ko nakaupo lang matulog. Kaya kong kunti lang kain. Kaya kong walang pera. Pero parang tayo as parents, tayo na may mga ano na responsible. Parang inisip natin sila kaya nila. Yun lang. Di ba? Pero sabi ko naman ko, Lord, kung ano man ang pinaranas mo sa akin noon at gusto mo ring kahit paminsan-minsan ay maranasan din ng mga anak mo para mayroon din silang sarili kasi ako okay na ako eh. I almost kumbaga finish my race mula sa kahirapan, mula sa dark places, mula sa mga area ng Mindanao na napaka critical sa bundok na mayroon ding mga leftist na tirahan ko yan lahat at napunta sa area naman ng Bangsamoro. Di ko alam kung may bukas pa pag pumunta kami doon para magbantay ng fish pan namin. Pero I endure on all those hardships. So it produces character. Sabihin, pag meron ka problema, lagi kong sinasabi sa business ko, one at a time. May problema tayo, God, paano to? Problema one, isang anak, tuition. Problema to, another anak. Ito, apat na anak eh. So, ang dami problema. so, so, ang dami. Pero sabi ko, one at a time. Ano bang una? Ito muna. Oh, so, yun. So, magkaroon ka ng character talaga. But, you're still steadfast, strong sa pananampalataya mo. Amen? So, distance. Kaya nga po, work is force or pressure that produces distance. Pag i-move mo ang isang bagay with force, of course, magkaroon ng distance. Parang ano rin, output din yan sa work. Kung meron kang ginagawa, example, meron kang 10 or 5 submittals na gawin or closures na gawin sa trabaho, kung 10 yan, pag you are working on it, mabawasan ng 5. So yun ay movement. So yun ang distance, the measure of movement or displacement from one point to another. Measurement. So ang measurement po niya ay near, far, and infinite. So sa ating pong buhay, the Lord has put pressure on us, has put all the trials on us and testing para po tayo ma-measure ang distance po natin as how we are steadfast in all these things. Pwedeng near, pero hindi tata near, di ba? Far. Pero tayo infinite tayo, to infinity tayo para to be with the Lord forever. Kaya tinitrain po tayo, hindi po yung training nasa ka na pag nandoon na. Meron bang exam na so doon ka na mag-aral pag exam during exam time na? 'Di ba? Ngayon tinitrain tayo. Tinitraining tayo para sa the work, para pagdating doon sa langit hindi ka na ititrain doon. Perfect, you're a perfect person na talagang pupunta doon. Kaya makikita po natin, sabi nga nila, talagang mangyari at mangyari yung mga bagay na lalo na pag hindi ka natuto. 'Di ba? Pag hindi you are not you're not getting character in all these things that happens to us. Pabalik-balik yan. Maglilinger yung bagay na yan hanggang hindi mo ma-overcome. So, it is necessary that pressure is applied for us to move forward. We are Christians. We are not stagnant. We are moving upward until the coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Marinig yung amen nyo, ha? I think nag-amen kayo. Praise the Lord. So, John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sinabi na ng Panginoon, I told you these things noon pa, so that in me you may have peace.
Kaya peaceful ka lang, dapat at peace ka lang. Kasi ang trouble ay nandyan yan. Halos araw-araw, halos buwan-buwan yan. Nandyan yan. Pero sabi ng Lord, but take heart, I have overcome the world. Amen? Matthew 24:13, but he who endures to the end, shall be saved. Kaya ang importante sa running ay yung end. May iba, bilis-bilis tumakbo. Kita mo sa mga Olympics, bilis-bilis tumakbo, nangunguna. First 100 meter, kung ano yan, yung mahaba, tawag niyan, hindi ko alam kung paano na yan, nalimutan ko na. Basta mahaba, marathon ba yan? So, hindi yan pabilisan sa una, pero pagdating sa dulo, nasa uli na. So, yan. Sabi ko po dito, but he who endures to the end shall be saved. Ang ating pong faith, hindi po yan panandalian. Hindi po yan ngayon lang. Hindi po lang sa masarap na buhay or sa kasaganahan. We will be tested in many things. Testing ka sa walang-wala. Testing sa meron ka. O baka itetest ka sa Lord na meron at sobrang dami mo na. Kung magiging ayos ka pa rin ba? Magcho-church ka pa rin ba? Or magsaserve ka pa rin ba? If you have everything. Kaya ngayon, maliit pa lang, mga bagay, mga small dreams pa tayo, dapat magiging faithful na po tayo dyan dahil nga po, alam po natin na the Lord has tested us to endure to the end. Amen? Praise the Lord. As we journey through life as Christians, we come to understand that God often uses pressure along our way to mold and shape our character and resilience. So, kumbaga, kikita mo yung mga sample po natin. Talagang, we realize that all these things, all these troubles, all these pressures, all this lingering and repetitive problem, it's working in us so that we will endure. We will shape our character and resilience as a Christians. Amen? Hindi ka po basta-bastang matinag dahil tested by time, tested by pressure, and tested through time. Pag sinabi mong distance, kumbaga magkaroon ng time, di ba? Hindi mo naman ma-move yung bagay 1 minute papunta doon, 1 minute ka pa rin. Siya ng time. Tayo, kung saan kailan ka nagiging born again, kailan ka nagiging Christian hanggang ngayon, the Lord is still working in us through that time. Amen? Praise the Lord. 2 Corinthians 4:17 and 18, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. 18, as we look into the things that are seen, not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient. Transient, saglit lang. Parang transient hotel, no? Saglit ka lang, hindi ka maglinger. But the things that are unseen are eternal. Yung faith, nakikita mo ba ang faith? Pero naramdaman mo yung na may faith yung tao, di ba? Pero hindi mo siya makikita. Yung love, yung endurance, yung inner strength, hindi nakikita. Pero sa dami-dami na problema, nandyan ka pa rin mga kapatid. Ang iba nawala na, nandyan ka pa rin. Yun po ang gusto ng Panginoon. Yung patingnan natin yung mga bagay na hindi natin nakikita, and that is from the Lord. Dahil yun po ay mga mananatili sa ating buhay. And I hope na hindi lang po sa ating buhay po yan. It will also reflects, it will also resound, it will also kumbaga influence our family, our loved ones. Hindi lang po tayo. Kasi kung nakikita po sa testimony po natin na we are doing well, then I know that kumbaga it will also reflect, it will also be seen in the character of our children, our family, our loved ones, or our brothers and sisters. Hallelujah. Praise the Lord. So in conclusion, it is clear that the purpose of our existence is to live for God. Yet along our way, we fall into the trap of sin, risk of being separated from our Creator for the rest of our existence, both here on earth and eternity. Yet, God has made a way for us through His Son. We are forgiven, clothed in righteousness, prepared for eternity with Him. With this hope, with this momentary, sabi ko sa iyo, momentary lang po ito, troubles and tests aid us as we wait for the glorious day. I hope na
we get the direct man o indirect man nito message para sa ating bawat isa. I hope and I pray na the Lord will bless us and this will guide us through navigating this very, very challenging life that we have. God bless you all. Praise the Lord. Glory to God.